Nakatanggap ka ba ng maleta? Kung bakit bilang isang part of the media, bakit ganun ang tema, yung line of questioning mo? Na tila bagang pinoprotektahan mo pa itong mga kawatan na ito. Sa interview ni Karen Devilla, ang tanong niya doon, sa kanya galing yung ano daw ba talaga yung role ni former Congressman Mike Defensor at ano daw ba ang punto, ano daw ang punto ng expose. Sabi niya, ano ba talaga ang punto ng expose? Ang daming tinamaan. Yun ang isa sa mga katanungan niya kay Mike. Ang tanong, mga kababayan, kung ikaw ay matino na Pilipino o journalist, hindi importante kung ano yung naging role ni Mike Defensor sa pag-expose ng 18 na soldiers natin at ano daw ba talaga, ano daw yung punto, kung di ba naman bias or mararamdaman mo na mukhang may pinoprotektahan si Karen Davila. Bakit ka mo, mga kababayan? Ang sinasabi niya dito, ano ba talaga ang punto at bakit ang daming tinamaan? So parang ay number one, ano yung role ni Mike Defensor? Hindi na mahalaga, hoy Karen, ayusin mo pag nagtanong. Ano ba ang role ni Mike Defensor? Importante ba yung role niya sa ninakaw na bilyones sa kaba ng bayan ng mga bangag ng mga sinasabi mong maraming tinamaan katulad ni Marcos Jr., ni Martin Romualdez, Laila Sabadilima, George Garcia, si Trillanes, yung mga ICC, di ba? At marami pang iba. Hindi na mahalaga kung ano yung role ni Mike Defensor o kung sino pa man. Ang mahalaga dito kung ano yung naging impact sa taong bayan sa mga ninakaw na bilyones na pera ng bayan according dun sa expose ng 18 soldiers. At ito ay una kong in-expose. Ayaw niyong pansinin naman talaga itong mga ganitong expose kasi sabi nga ng ating mga 18 soldiers doon sa kanilang affidavit ay may mga media na nakinabang. Kaya napatanong tuloy ako, nakatanggap ka ba ng maleta? Kung bakit bilang isang part of the media, na tinatawag na fourth estate, di ba, nakatuwang ng taong bayan na magsiwalat ng katotohanan, bakit ganun ang tema, yung line of questioning mo? Na tila bagang pinoprotektahan mo pa itong mga kawatan na ito. Tapos parang concerned pa siya kasi ano ba talaga ang punto ng expose? Ang daming tinamaan. Ang sagot kasi ni Mike Defensor, yung ano ang punto ng expose? Ang sinasabi ni Mike, wala daw itong script o agenda. Ang sinasabi ng mga sundalo ay kung ano ang nakita nila kung may natamaan. Hindi namin kontrolado iyon. Alright? Kung sinasabi ng gobyerno na may mastermind, at ang mga tao niya, o yung si Zaldico, sabi niya, tapos nagsalita, bakit hindi sila iniimbestigahan? Exactly. Ano ang punto ng expose, Karen Dabelan? Hindi mo iniisip yung mga tanong mo. Dapat nga tinatanong, ang ini-interview mo si Bangag at saka si Lisa Tanas. Bakit na-implicate yung kanilang pangalan? So yun mga palangga. Kaya alam naman natin nakakagalit, ang sarap talaga tirisin ng mga, lalo na yung mga bayad na reporters, yung mga tumanggap ng mga mali-malitang reporters kasi wala silang pakialam, they don't care. Ang dami daw tinamaan ng mga pangalan. So ang kanyang concern, parang ang dami-dami din naman, ano ba naman ang punto ng expose na, ano ba ang purpose itong expose na ito? Kung di ba naman kagagahan mo, ang punto para malaman ng taong bayan na ninakaw ang pera. Dapat nga yung mga 18 Marines na yan, tulungan mo para lalo silang mabigyan ng platform para marinig ng taong bayan kasi kasama ka dito sa taong bayan unless, kung ikaw ay part of the Maleta Gang. Yun dapat ang role mo bilang media, tulungan mo ang mga 18 Marines na nagsiwalat ng kanilang expose. Yan ang purpose ng expose, para maabot ng taong bayan kung sino ang mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Kasi ang line of questioning mo para i-frame up na si Mike Defensor at Attorney Baligod yung behind the scene. Hindi naman talaga lalabas ang mga Marines, di ba? Hindi naman lalabas ang mga whistleblowers kung walang nag-facilitate, nagbigay ng information like ako. Di ba? Kaya paano ko naman may lalabas yung mga in-expose ko patungkol sa pakikipagsabuatan ng ICC, di ba? Dito sa Bangag administration.
yung mga smuggling involvement ni Bangag. Paano ko man ilalabas yun? Ako lang mag-isa, ano yun? Mananaginip na lang ako at all, one night, naisip ko, maggawa ko ng kwento. Siyempre, may mga tao na nagbibigay ng information at ang punto dito para ma-expose sa taong bayan. Yan, isaksak mo Karen Davila at nang mahimasmasan ka naman ng konti sa iyong pagtatanong. At sabi ko nga, sana okay lang yung mga ganyan-ganyang tanong mo, pero sana bigyan mo rin ng time, na tulungan itong mga 18 Marines. Gusto mo isa-isahin mo lahat yan. At nang malaman mo, ikaw na yung sa kanila, mag-cross-exam. Para malaman ng taong bayan, marinig namin, bigyan mo siya ng platform. Kasi kinokonek mo ang connection mo kasi is dahil sila ay makasara. Yun ang mga tanong niya kung tinanong pa nga niya tinanong pa ni Karen kung kailan daw huli nag-usap si Mike Defensor at si Inday Sara. Dininay naman ni Mike Defensor na hindi sila nag-uusap ni Inday Sara. Very political. Kaya sabi ko nga sa inyo, mabagal, malulubog lang ang bayan natin kasi mismo yung inaasahan natin mga tao dapat nakatuwang natin, mas kinakampihan nila yung mali. Parang insinuation niya, o kaya ba ikaw Mike Defensor? Ito lang yung assessment ko sa kanyang line of questioning, o siguro kaya mo ito tinulungan kasi 'di ba inadmit naman ni Mike ng kanyang wife, si Julie, na yung sasakyan nila ay ginamit para magsumakay itong mga 18 na Marines na ito. So kung ako lang may capacity, kahit na mga pamilya niyan bibigyan ko pa ng pera Alam mo 'yun, kung ako may pera, 'di ba? Bibigyan ko pa sila ng pera kasi ngayon nagtatago sila dahil gusto pa silang patayin ng gobyernong Bangag dahil sa kanilang expose. Kung billionaire na ako, kung sobrang andami kong pera, ibibigyan ko ng isang safe house yung mga bahay ng mga Marines. For what? Kasi to protect them at pagpa-thank you dahil sila ay malakas ang loob na nagsiwalat. So hindi na importante kung sino ang tumulong sa kanila. Ang problema dito, not only nitong Devila na to, na ibang media at yung mga kasabwat nila Bangag, na frame nila na Duterte to Ano yung motibo? Well, malinaw pa sa sikat ng araw na ang motibo niyan na expose yung kabalbalan o pagnanakaw ng Bangag na administrasyon na hoping tayong mga kababayan, we have to be realistic na mag-result yan sa pagbagsak ng mga Bangag dahil yung katulad ni Marcos Jr. at ang kanyang mga kasabwat, which is pinangalanan ni Zaldico, gusto namin bumagsak ang mga Bangag. At nang matapos na yung kahibangan na yan. So nililihis, kinukunik kay Inday Sara, hindi porket against ito kay Bangag ay may kinalaman na si Inday Sara. So kung totoo yung sinasabi niya ng 18 Marines, which is naniniwala tayo kasi may mga pictures, may mga supporting documents. So ano ang problema doon? Walang problema doon. Dapat katuwang ka pa sa taong bayan, 'di ba? Huwag niyong iliisang issue na may kinalaman ang mga Duterte dito. Hindi porket nagsalita ang isang tao ay may kinalaman na sa mga Duterte. It just so happened na aligned yung ating paniniwala sa ginagawa ng mga Duterte. So pinapalabas ni Karen Davila na mukhang pro-Sara itong si Mike Defensor. Tapos sinasabi ni Mike, sabi niya, hindi naman ako magtataka kung ganun yung perception. Pero kung isipin kung ang resources ay hawak ng liderato kasama si Bangag Jr. at si Romualdez at ginamit yung operation tulad ng impeachment at ICC, natural lalabas yun sa testimonya. Exactly, kaya nga nananawagan ang abogado at ang taong bayan, abogado, si Attorney Baligod, tayo lahat na concerned dito sa pagnanakaw, na i-open yung investigation dito sa 18 soldiers na ito. Di ba? Para malaman ninyo kung may kinalaman ba si Sara, dahil yan naman ang gusto ang i-detail niyo, o kung totoo ba yung mga ebidensya na inilabas ng 18 Marines or 18 Marines, mga sundalo natin, di ba? So para magkaalaman, isa lang sila diyan sa Senado, sa Kongreso. Pero bakit ayaw nila bigyan ng chance para mag-shine itong ating mga testigo, ating mga whistleblowers? Kasi ayaw nila malalaman ng taong bayan. It's the same with you, Karen Davila, interviewin mo isa-isa itong mga sundalong ito at nang mabigyan ng platform sila kung ikaw ay para ka sa taong bayan.